So, ito na nga ito mga kaloys. Etong kay Maharlika. So, ito po ay available online. Okay? So, Poy Quinones versus Maharlika. Kasi ito po yung nag-update. May nag-update po dito mga kaloys. So, ang kaso is defamation, okay, or libel. Okay, yung pagsisinungaling ni Maharlika, kinasuhan siya ni Poy Quinones. And sabi ko nga sa inyo mga kaloys, that's also one of the reason kung bakit umalis ako sa grupo nila. Kasi unang-una, di ba, si Maharlika ay talagang loyal talaga kay Glenn Chong na paborito ay pork barrel. Pangalawa, dun nga sa Pulboronic video, di ba na parang sabi ko, akala ko ba may Pulboron video? Wala pala. Okay? And yun na nga, may napapansin din talaga ako about dun sa mga topics niya. And maraming beses po siya nakuryente sa kanyang mga expose kumpara sa tumama siya. Okay, sabi ko ayaw ko maging part ng inyong budol group. Kung budol man si Bongbong Marcos, mas budol po ang grupo nyo. Kaya ako po ay independent na lang. Okay, hindi pa ako sumasali dun sa mga Loyaliza vloggers or BBM vloggers. Hindi rin ako sumasali na sa DDS. Ito pareho silang kampo, di ba? Tinitira ko na kung ano mga fake news, TNT daw ako, di ba? May kaso daw ako or what, di ba? Pero sabi ko nga sa inyo mga kaloys, hindi ako mag-ano sa kanila pero alam kong darating din ang karma. O di ba si Maria Ressa, nakarma na nga, di ba? Kaya sabi ko, di ba, makagaba ako. Di ba? Sige, subukan niyo kung gawa ng fake news. Okay? Heto yun mga kaloys. So, ito po yung update. So, Poy Rodolfo pa lang totoo niyang pangalan. Siya po ay isang designer, okay, ng damit. Quinones. So, versus Contreras, Claire, also known as Maharlika. Alam mo mga kaloys, nakakalungkot sinira ni Maharlika yung pangalan na Maharlika kung saan ay dito talaga nanggaling yun kay Ferdinand Marcos Sr. Okay? Dahil nga lang sa, di ba, hindi napagbigyan yung friend niya si Glenn Chong na ma-appoint. Yun talaga ang reason kung bakit galit na galit siya kay Liza. Okay? So ako, bakit ako naging kritiko ni Liza? Kilala ko ba siya? Hindi. Tayo po dito ay nag-analyze. Just like you, nag-analyze lang po tayo dito. Okay? May pabor ba ako sa BBM Members? Wala. Kagaya ng mga Loyaliza vloggers, di ba? Mayroon po yan sila. Okay? Pabor makapunta sa Malacanang, makapag-vlog. Mayroon po silang mga, mga benefits. Kahit sabihin nila na, hindi po kami bayad, pero, well, di ba? Kumikita kayo tuwing kinakover nyo si Bongbong Marcos, di ba? Or may access kayo sa Malacanang. Right? So, may vested interest din kayo. Di ba? Pero yung mga shit vloggers na dating BBM supporters, alam na this. Okay? Na-itsapwera po sila. Okay? So, dito mga kaloys, so, dalawa pala ang lawyer ni Poy Quinones. Tapos, sa defendant, si Maharlika, si Lewis, si Jeffrey Lewis. Okay? So, ito mga kaloys, ito yung unang pasya ng korte. Okay? Biglan lang sumulpot. July 10 pa pala to. Okay? Kasi naghahanap nga ako ng access eh. Ayaw ko naman magbayad mga kaloys. Ayaw kong magbayad para maka-access. Kaya inantay kong ma-open. So, ito yun mga kaloys. Dito kasi mga kaloys, talagang inano talaga ng korte yung kanilang analysis. Okay? So, punta na lang tayo dito sa mga kaloys. Sa summary muna. Okay? Ayan. Conclusion. Diba? Therefore, the court denies the motion based upon the defendant's burden failure as to step 1. Alternatively, plaintiff, okay, ito yung si Quinones, burden success as to step 2. So, ibig sabihin nito panalo si Quinones. Okay. So, tuloy ang kaso. Kaya nga, magkakaroon sila ng hearing malapit na. Okay? Heto mga kaloys. February 7, 2025. Okay, next month, magkaroon po sila ng hearing. Okay. So, dito mga kaloys, di ba ang nag-file si Quinones? So, kailangan talaga niya i-prove na mayroon talagang fake news or paninira or may malis. Di ba sabi ko nga sa iyo, yung keyword talaga is malis. Malisyosa ang action ni Maharlika kung bakit niya nasabi yon. Okay? So, same as dun kay sino ito? Kay Abel. Di ba? Yung unang case ni Maharlika, ginamit din Maharlika yung slap.
Okay? So, ibig sabihin nun, pag magsalita ka ng opinion laban sa gobyerno or what, protected ka nun. Okay? Pero dito mga kaloys, maganda yung pagka-explain ng korte kung bakit kinatigan nila itong si Poy. Okay. So, ito, analysis yan mga kaloys ha. Yan. Okay? So, sabi dito, eto mga kaloys, when compared to the allegations and plaintiff's declaration, defendant's certified transcript more convincingly shows that the complainant is not made upon any protected communication because defendant never said the statement. Okay? Therefore, the court determines that the defendant's admission that the alleged statements never happened means that the defendant failed to meet the initial burden of SLAP Step 1 to show protected statement. So, ibig sabihin nun, hindi magagamit ni Maharlika itong SLAP na ginamit din niya kay Abel. Di ba? So, 1 point kay Quinones. Di ba mga kaloys, before that, nung tinakal natin to, yung initial na pag-file, sabi ko nga sa inyo, tagalid si Maharlika dito, kumpara dun kay Abel. Diba? Kasi nga, unang-una, hindi sila magkakilala ni Quinones. Unlike Abel, magkakilala sila ni Maharlika. See? Nagit niyo yung point ko mga kaloys. Ito pa mga kaloys. Same din ang kinuha na argument, okay, ng grupo ni Quinones dun sa kaso nga ni Abel. Ito po yung mga kaloys. Yung magsasalita ka, pero hindi ka nag-try to verify kung totoo. Okay? So, dito mga kaloy, sinabi ni Quinones na hindi po siya full na public figure. Limited lang po. Okay? Ibig sabihin nun ay hindi talaga siya yung public servant. Ano talaga siya negosyante siya. Yung mga client niya may mga private. Meron din mga public servants o mga official. Pero hindi talaga todo talaga na puro lang mga politicians. Okay? Yun yung point niya dito as clothing designer. Okay? So, sabi dito ni Quinones, okay, plaintiff asserts that there is no evidence that the defendant, si Maharlika, made any effort to verify or investigate her statements, which constitutes malice. Okay? So, ibig sabihin ng mga kaloys, like for example, tayo dito nag-analyze tayo, di ba? So, mayroon tayong source. Vine-verify natin, di ba? Kanino ba tong source na ito? Ayan, so, ito pala sa news. Ito pala sa taong ito. Si Maharlika kasi, puting ahas ang sinasabi niya. Yun yung difference between me and Maharlika kasi po ako ay may source. Wala po akong puting ahas. Kaya nadali siya doon. Diba? Bago siya magsalita, just like mga journalists, mayroon talaga silang imbistagahan or interviewin, diba? Para ma-verify bago siya magbigay ng opinion. Okay? So, nakitaan si Maharlika na may malice yung statement niya. Diba? Sabi ko nga sa inyo mga kaloys, yun yung magpo-prove na talagang guilty ka. Okay? Kung makita na may malice siya yung paggawa mo, okay? O yung action mo. Right? So, dahil dito mga kaloys, ang conclusion ng korte, sabi, plaintiff satisfied the burden to show sufficient merit of the claim for defamation against a limited public figure. Boom. So, kinatigan ng korte si Quinones. Okay? Hindi ito diniscuss ni Maharlika kasi alam niyang mapapahiya siya. Okay? Alam niyang mapapahiya siya. Right? So, sabi dito ng korte, ayun na nga, yun na nga huling mga kaloys, yung conclusion nga ay sa initial nila na panalo nga si Quinones. Kaya abangan natin yun mga kaloys. And you have to take mga kaloys, $2 million po ito. Alam kong hindi kikitain ni Maharlika yan. Okay? Alam ko mamumulubi siya. Hindi rin siya pwedeng mag-declare ng bankruptcy.
Okay? So, pwede niya benta yung mga ari-arian niya. Di ba? Nasusunog pa naman yung LA ngayon. Di ba? So, ayan, abangan natin yan mga alis. Yun po ang update. Comment naman dyan. Okay? Sabi ni Shemenet, gusto kong marinig palagi ang opinion ni Kuya. Ayan, thank you Shemenet for the support. Thank you for watching our videos. Please don't forget to click the subscribe button and the bell notification icon so you will be notified of our latest videos. And please do like and share all our videos. Maraming salamat po. And for more information, you can visit our website at bagonglipunan.com. You can also follow us on Twitter and TikTok at bagonglipunan72. And just a note, our Facebook page has been censored by the yellow fact checkers. That's why you can't see most of our posts on your news feeds. Let's make Philippines great again. Marcos pa rin.